Salamat din sa inyong lahat, lalo na sa mga members namin na nagstay dito after the prayer meeting or after yung aming dinner fellowship. At sa mga sumusubaybay sa amin sa RBS, this is the 53rd lesson sa ating 1689. We're planning to have lessons about these 32 chapters ng ating Confession of Faith. Nang sa gayon ay mas tanim tayo sa salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang third paragraph ng chapter 14, 1689, which is about the saving faith. At alam nyo, ito yung pinaka-practical at pinaka-comforting na paragraph na paragraph doon sa chapter 14. Because alam naman natin kahit kaano kabigat, kalalim ang doktrina sa ating confessions, like every Christian teaching, nandun ang application part. So we want to be comforted dito. Sa Matthew, sa ating pag-aaralan, ang title ng ating lesson is the degrees of saving faith. That was last week. But we will proceed sa lesson ngayon, the degrees of saving faith. Matthew 8:26. And he said to them, "Why are you afraid, O you of little faith?" Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Siguro sa passage na ito, or sa text na ito, hindi tayo masyadong magugulat dahil lagi natin itong nababasa. Pero kung binasa natin ang paragraphs 1 and 2 ng chapter 14, dapat ma-appreciate natin ang mga text na ganito. Bakit? Because sa chapters 1 and 2, napakataas ng pananaw sa tunay na pananampalataya. Pero dito sa passage natin, sa Matthew 8:26, ang mga disciples ay sinabihan ng Panginoong Jesus na ang kanilang pananampalataya ay maliit. Yet, they are disciples. So in other words, sa ating makikita ngayon sa paragraph 3, ipapakita ng confession sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi ibig sabihin ay hindi na manghihina or hindi darating sa point na parang siya ay magiging maliit na pananampalataya. Salamat sa Diyos dahil ang pananampalataya na tunay, hindi nakikita doon sa kanyang intensity palagi. Dito ay napaka-comforting ng katotohanan. Pero bago yon, i-review muna natin ang sarili natin sa napag-aralan natin last week. Tinry natin i-cover in summary yung first and second paragraph ng chapter 14. By the way, 3 paragraphs lang ang chapter 14. At ang pinanggagalingan ng mga Puritans when they wrote yung Westminster, tsaka yung Savoy at yung 1689 ay yung doctrine ng Roman Catholic Church na nilabanan ng mga Reformers. Ang mga Catholic, they believe in implicit faith. Para sa kanila, hindi kailangan maintindihan masyado ang katotohanan, ang dogma, basta ikaw ay mag-assent doon sa paniniwala ng iglesia, okay ka na, ligtas ka na para sa kanila. Doon, nag-iba ang Reformation. Sinabi ng mga Reformers, explicit faith ang tinuturo ng Biblia. Ito yung distinctive part ng saving faith, which is trust. Hindi pwedeng sasabihin mo, kayo nang bahala sa kaluluwa ko, basta uma-agree ako sa doktrina ng Catholic Church, ligtas na ako, implicit faith. Sabi ng mga Reformers, explicit, dapat personal mong naintindihan ang pananampalataya. Hindi lang naintindihan, kundi sumasandal ka sa katotohanan ng claims ni Kristo. Yun yung trust. At we also warned ourselves na ito yung paraan ngayon ni Satan para ilayo ngayon ang mga tao sa katotohanan so that they will not have genuine faith. Yun yung sabi ng John 8:44, ama ng kasinungalingan si Satanas. Ibig sabihin, ang gusto ngayong gawin ni Satanas, hindi yung sumapi sa mga tao, saniban sila. Hindi, ang kailangan niya, ang ginagawa niya ay naghahasik siya ng kabulaanan para hindi sila sumampalataya. Kaya dapat natin isulong ang pananampalataya. Pero alam nyo, sa kasaysayan, ang sola fide o yung salvation by grace through faith alone ay naatake even from within the walls of the church. May mga Protestants like Anglicans, like Lutherans, and even mga evangelicals nag-compromise
Bakit? Dahil sa kanilang ambiguities, ginagamit nila yung salvation by faith, pero wala yung word na alone. Kaya ang challenge dapat sa atin, i-retain natin yung church grammar ng sola fide at kung ano yung historic meaning niya in order na ma-stop yung mga many compromises sa sola fide sa generation natin. Okay, so at least, in-emphasize natin kung ano yung nature ng saving faith. Pero sa pag-aaralan natin ngayon, yung faith pala, kung ito ay tunay, meron itong different stages according sa paragraph 3. True faith has different stages. Basahin natin sa 1689 paragraph 3 ng chapter 14. This faith, although it be in different stages and may be weak or strong, yet it is in the least degree of it different in the kind of nature of it, as is all other saving grace, from the faith and common grace of temporary believers, and therefore though it may be many times assailed and weakened, yet it gets the victory, growing up in many of the attainment of a full assurance through Christ, who is both the author and finisher of our faith. Mga kapatid, kung mapapansin nyo dyan, punong-puno ng comfort at warning din ang paragraph 3. So sa ating lesson ngayong gabi, magiging dalawa lang ang puntos natin na kailangang itandaan. Ang unang-una is there is a great comfort for many struggling believers. Because according sa paragraph 3, true faith can be three things. Little, can be weak, and can be, assuming, dun sa sinabi niya dyan, it can also be immature. So pwedeng immature, little, or weak, yet pwede palang totoong pananampalataya yan. So, kung ikaw ay nakakaranas nito, ang sabi ng 1689, ang mga may tunay na pananampalataya, sila yung maliligtas, pero huwag kang mag-alala, ang tunay na pananampalataya hindi laging malakas. So, the Confession's last paragraph issues a preciously comforting truth. What distinguishes genuine saving faith from spurious faith is not its relative strength. Hindi pala sa lakas ng pananampalataya ng tao, hindi sa lakas ng kanyang pagkapit sa Panginoon ang nagliligtas sa kanya. Siyempre, i-clarify muna natin, yung ginamit ng confession, yung word is stages, not nature. Yung nature ng true faith, isa lang. Yun yung tinatawag na notitia, assensus, at fiducia. May trust. Yun yung nature niya. Ang saving faith ay may nature na talagang nagtitiwala sa pangako. Pero, sinabi niya, sa tunay na pananampalatayang ito, may iba't ibang stages. Hindi ka lagi o hindi ka sa simula, napakalakas mo na sa pananampalataya. To use the phrases of the paragraph ng 1689, sinabi na sa paragraph 3, faith may be weak or strong. And then, sinabi niya sa latter part, faith may be assailed or weakened. Pwedeng atakihin, pwedeng mapahina. Pwede itong mahina, pwede ring malakas. Saan natin makikita to? Sa scriptures, punong-puno yan ng records ng mga tao na may great and little faith. Yet, inassure at inaffirm ng scripture na kahit may little faith sila, these are genuine faith. Example, Matthew 8:26. And he said to them, why are you afraid, O you of little faith? Yung mga disciples to, may maliit silang pananampalataya, pero hindi natin pwedeng pagdudahan ang kanilang kaligtasan. Ilang beses pa niyang inulit to, Matthew 16:8. But Jesus, aware of this, said, O you of little faith, why are you discussing among yourselves the fact that you have no bread? Again, inaddress ni Kristo ang kanilang pagiging maliit ang pananampalataya, yet hindi mo masasabing sila hindi tunay na mananampalataya. So there were also true believers who were strong and at times weak in faith. Ang grand example na dito, wala nang iba kundi si Abraham. Napakaganda nung sinabi ng Romans 4:19-20. Ito ay commentary ng New Testament doon sa demonstration ng faith niya sa Genesis. Sabi doon patungkol kay Abraham, he did not weaken in faith when he considers his own body
which was as good as dead, since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God. Tingnan niyo yung sinabi dyan. Si Abraham, hindi siya laging nasa mataas ang pananampalataya. Hindi siya laging malakas. Sa ating series sa Sunday morning, kitang-kita natin yan. Sabi niya dyan sa passage na yan, si Abraham daw, fully aware daw siya sa kanyang katawan, almost as dead. Kumbaga, hindi na to po pwede na hindi na po pwede ito na magkaroon ng anak. Ang tanda-tanda na niya. So, good as dead na yung katawan niya. And then si Sarah, sinabi niya doon, may edad na rin siya. Hindi na po pwede na manganak. Barren siya. Pero ano sabi ng Biblia? He grew strong in his faith as he gave glory to God. So, pinalakas daw niya siya ay naging malakas sa pananampalataya, pero pag tinignan mo ang Genesis, punong-puno ng report na nag-succumb sa doubt si Abraham. Kumapit siya sa patalim, kay Hagar, doon kay Pharaoh, kay Abimelech. Ang daming beses na naglaps ang kanyang pananampalataya. Yet, sinabi dyan, may time na naging malakas ang kanyang pananampalataya. Lalo na sa Genesis 22, nung inoffer niya si Isaac, makikita natin yung kanyang mountaintop experience na sa pananampalataya. Hindi lang yon, there's also growing faith, which implies that some circumstances where it doesn't grow. So kapag may sinabi na nag-grow ang faith, ina-assume niyan, meron ding time na hindi nag-grow ang faith. So, dynamic siya, hindi siya static. Sabi sa 2 Thessalonians 1:3, we ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you for one another is increasing. So, nag-grow abundantly yung faith nila. Sa Corinthians din, ito yung pinaka-personal na bahagi ng 2 Corinthians, yung chapters 10 to 13, yung 4 chapters na ito. Pero ang sabi ni Paul, we do not boast beyond limit in the labors of others, but our hope is that as your faith increases. So kinilala ni Paul na yung faith pala nag-i-increase. So pwede rin sigurong nagdi-decrease kapag nalalamig ka o nangihina ka. Maganda yung sabi dito ni Jim Renihan sa The Judicious and Impartial Reader, the doctrine of faith presented in this chapter does not describe luminaries. That is, those who attain a strong and certain faith, but rather it describes the nature of faith even for the weakest of believers. Faith may be weak and faith may be strong. The Bible has a doctrine of believers who are infants in faith as well the mature. Seeking to assist those who are weak, the confession provides reassuring words. True faith, though perhaps weak and halting, is nonetheless genuine, even in its least degree, and differs from that of those who begin with a profession but later fall away. The contrast between the two is significant. In reality, it is eternal. So, sinasabi dito, ang ginagawang example dito, hindi yung mga Hall of Faith sa Hebrews 11, kundi yung mga ordinaryong karanasan natin na nangihina yung pananampalataya natin at minsan maliit ang pananampalataya natin. Yet, ang ating pananampalataya ay tunay sapagkat ang lakas ng ating kaligtasan ay wala sa lakas ng pagkapit natin sa pananampalataya kay Kristo. Nasa lakas ni Kristo na kumakapit sa atin or na umaalalay sa atin. It is the strength of the object of faith, that is Christ, that saves the sinner, not the strength, dapat may word na not dyan, not the strength of the sinner's faith. So, kaya nga yung mga Puritans, may doctrine sila ng assurance. Pwede kasi ang isang believer, yung paghawak niya sa pananampalataya, pagkapit niya, yung paningin niya, yung pag-exercise niya ng faith, humihina. At kapag humihina, nawawala, nababawasan yung assurance niya or nawawala yon. Pero hindi ibig sabihin necessarily peke ang pananampalataya niya. Pwedeng totoo yung pananampalataya niya, pero yung paghawak niya, doon siya nagdududa. Pero hindi niya pinagdududahan si Kristo.
So yun yung isang nakita ng mga Puritans na hindi masyadong napansin nung panahon ng Reformation. Alam niyo, si Kristo mismo na-encounter niya itong karanasan na ito, di ba? Kung mapansin niyo, may tao na lumapit sa kanya sa Mark chapter 9 verse 24, sinabi niya, immediately the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. So, papaano ito? Alam natin, ang kinalabasan nito, siyempre, ginrant ng Panginoong Yesus itong plea na ito. Pero inamin niya sa sarili niya, Lord, sumasampalataya ako, pero meron akong pagdududa. Alam natin yung pagdududa na ito, hindi ito pagdududa sa mismong persona ng Diyos kapag in-exercise na natin. But that is what we call na hindi perfect yung pag-exercise natin ng faith. Verse 24 or 41 in chapter 24, and while they still disbelieved for joy and were marveling, He said to them, have you anything here to eat? Di ba, ang Panginoong Yesus, si Tomas, nagduda, pero hindi ibig sabihin si Tomas, nung nagduda siya, hindi na siya mananampalataya. Hindi rin natin pwede sabihin na si Tomas, naligtas lang siya nung nakita niya ang Panginoong Yesus. Hindi po pwede yun. Matagal nang ligtas itong si Tomas. Pero nakita natin, nagkaroon siya ng pagdududa mismo. Kayo nga at tayo nga sa oras na ito o sa experience natin, hindi ba tayo nagduda sa mga pangako ng Diyos? Nagduda rin tayo sa pangako ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na wala ang kaligtasan natin. Ito yung sinasabi ni John Calvin sa kanyang institute na incredulitas. So, pag hindi ka pala nagtitiwala sa pangako ng Diyos, sabi mo, ito yung incredulitas. Sabi ni Calvin, some portion of unbelief, incredulitas, is always mixed or semper mixta with faith in every Christian. So, sinasabi dito ni Calvin, dahil hindi tayo perfect mag-exercise ng faith, may nahalo dyan, may mixture yan ng incredulitas. May mixture yan ng unbelief. But that doesn't mean yung ating pagtitiwala sa Ebanghelyo ay hindi totoo. Ang sinasabi lang yan, hindi perpekto. Unlike si Christ, nung nagtiwala siya, ang pagtitiwala ni Kristo ay buong-buo at perpektong pagtitiwala. Kaya dito si Mark Sarver, siya yung nagsulat ng chapter doon sa 1689, New Exposition ng 1689, na inedit ni Rob Ventura. Papakita ko sa inyo yung comforting phrases or yung mga statements niya na 6, if I'm not mistaken, or 5. Sinabi niya doon, based dito sa paragraph 3 ng 1689 chapter 14, tinuturo ng Bible, number 1, a weak faith, ayon kay Sarver, may grasp a strong Savior. Pwede pala na mahina yung pananampalataya natin, pero pwede siyang kumapit sa malakas na tagapagligtas. Ito yung sabi ni Mark Sarver, the hand of a little child may grasp the hand of her father ever so feebly. But it is the tenacity of the Father that keeps her safe. As one languid look at the afflicted serpent in the wilderness engaged the life-giving power of God, one faint look at the crucified one secures eternal life. Salamat sa Diyos, no? Hindi niya tayo ni-require ng comprehensive knowledge ng Christianity bago niya tayo iligtas. Hindi niya sinabi, sige, ililigtas muna kita kapag naintindihan mo lahat yung hypostatic union. Kapag naintindihan mo yung Trinity, yung covenant of redemption. Hindi ni-require ng Diyos. Ang ni-require sa atin ng Panginoon ay kahit simpleng pananampalataya ng bata na magtitiwala doon sa claims ng gospel, pinapakita dito yung willingness ng Diyos na iligtas ang makasalanan. Kaya mali yung charge sa mga Calvinist, no, na sinasabi nila parang andamot daw ng Diyos ng Calvinist, parang sa election, parang may ayaw iligtas ang Diyos. Pero tignan mo dito, ang Panginoon, kahit mahina yung pananampalataya mo, willing na willing siyang iligtas ka. Ito yung napakaganda sa pananampalataya natin. Ikalawa, it is not the strength of our faith, but the strength of the obedience of Christ that justifies us. Kinote dito si Joel Beeke, sabi ni Joel Beeke, if we start qualifying our faith, we destroy the gospel.
Our faith may be weak, immature, timid, even indiscernible at times. But if it is real faith, it is justifying faith. Faith's value in justification does not lie in any degree in itself, but in its uniting us to Christ and His glorious achievement. So it's not really the quantity of faith, but the quality of faith. Iba yung quality ng peke, iba yung quality ng totoong pananampalataya. Kaya mga kapatid, dito sa tinuturo kong ito, malinaw sa 1689, no? Pasok pati mga Arminian sa gospel natin. Pasok kahit hindi ka Calvinist at Reform. Unlike sa mga iba na pag ikaw ay Reform at Calvinist, sa demonyo yan, sasabihin ng iba. No, ang Reformed theology, sinasabi niya that the 5 points of Calvinism is not the gospel. Hindi yun yung pinaka-bare gospel. Pag tingin lang kay Kristo, ililigtas ka na ng Panginoon. And then, letter C, the promises of the gospel are not made to strong faith, but to true faith. Hindi ito pinangako sa mga malalakas ang pananampalataya. Si Thomas Watson sa A Body of Divinity, hindi yung page dito sa Pilipinas, A Body of Divinity, the promise says, not whoever has a giant faith that can remove mountains, that can stop the mouths of lions, shall be saved. But whosoever believes, be his faith ever so small. What a comforting words from Watson. Kung ganito pala yung pananampalataya natin, no? We can sleep sa gabi, minsan those moments na nagdududa tayo, minsan nanghihina tayo sa pananampalataya, minsan parang ang hirap kumapit sa mga salitang binabasa natin sa Biblia, minsan parang hindi makaabot even sa ceiling yung ating mga panalangin, ganun yung pakiramdam natin, no? Pero hindi pala nakabase doon yung pananampalataya natin. Letter D, those whose faith is weak are special objects of the care of our dear shepherd. Ito napakaganda. Sa mga mahihina palang pananampalataya, may special care ang Panginoong Diyos sa atin. Many do not know that every instance of weak faith in the Gospels, they pertain to genuine followers of Christ. Pag tinignan mo nga naman sa Gospels, yung mga taong yon na mahihina ang pananampalataya, no, little faith. Hindi niya tinawag na little faith ang mga Pharisees. Hindi niya tinawag na may little faith ang mga false believers. Ang tinawag niyang may little faith ay yung mga tunay na mananampalataya. So instructive ito mga kapatid that Christ responded to them not with the denunciation He used against the Pharisees, but with gentle reproofs. Mahalaga yung dalawang salita na yon. Yung gentle, ibig sabihin, hindi siya magaspang sa kanila sapagkat alam niya yung constitution at yung weakness ng kanyang mga alagad. But on the other hand, hindi siya natuwa na manatili sila sa pagkakaroon ng maliit na pananampalataya. Ni-rebuke pa rin ni Christ, but yung reproof niya, may gentleness. So therefore, may gentle care and loving reproof. Yun yung makikita natin. So, may caution dito. Different naman ito with unruly or immature believers na nangangailangan ng correction. Baka ang isip natin, lahat ng mga mananampalataya ay dapat gentle at pagiging hindi kailangan ng correction na minsan ay kailangan ng serious correction. Kasi sa 1 Thessalonians 5:14, ang New Testament, sinabi niya, may applicable way of dealing sa mga iba't ibang mananampalataya. Sabi sa verse 14, as we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Doon sa Thessalonians, kailangang i-rebuke yung mga walang ginagawa. Tapos kailangang i-encourage yung mga faint-hearted. Kung ito, pagod na, napapagod na, yung makatapak lang siya sa church, napakalaking challenge na nalalampasan niya, tapos ang gagawin mo pa, buti naman, nandito ka, nakarating ka dito,
yung sesermonan pa natin ng katakot-takot. Dapat iparamdam natin kung nakikita natin, faint-hearted na yung tao. Salamat kapatid, nakita kita ngayon dito. Blessing na naka-attend ka muli sa iglesia. Tapos kung nangihina, tulungan. Hindi natin gugustuhin yung sugatan na, nangihina na, tapos a-applyan mo ng mga matitinding pagdi-deal with. Hindi po pwedeng sasabihin ng Kristiyano, ganito ang personalidad ko, dapat mag-adjust kayong lahat sa akin. Hindi ganito ang paraan ng pagmiminister sa bagong tipan. Meron tayong pag-a-apply ng wisdom at ng biyaya ng Diyos sa mga iba't ibang uri ng tao. Kaya nga ang ministry sa New Testament, hindi po pwede yung hireling, hindi po pwede yung sa normal pattern, hindi mo kakilala. Kaya nga mayroong mga pastor, may mga nag-i-stay sa buhay mo para mas kilala ka ng mga tao nagmi-minister sa'yo. Letter E, finally, weak faith may grow stronger. Ito naman ng blessing. The Lord's promise is completion to what He has started in the believer's life. So, kung mahina ang pananampalataya mo, pwedeng lumakas yan, kapatid. Hindi kailangang habang buhay mahina ang pananampalataya mo. Alam nyo, kung merong may marirebuke dito, ako yon bilang pastor. How many times na tiningnan ko ang isang miyembro na mahina ang pananampalataya ngayon at inisip ko, mukhang ganito na to kahit after ng ilang panahon. I'm always rebuked by that. Kasi hindi mo pwedeng sentensyahan. Sentensyahin yung Kristiyano, hindi ikaw ang Panginoon yan. Maya-maya, malay mo, kumilos ng matindi ang Panginoon dyan at isa pa yan sa mas magiging malakas ang pananampalataya sa iglesia. How many stories that we know na Sunday school kid, mga pasaway, but later on nung sila ay naligtas, ang laki ng changes sa kanila. Ganon din sa mga mananampalataya natin. Kung may mga Kristiyano sa mga yan, mahina ang pananampalataya, huwag nating tuldukan na magiging ganito sila. Probably after some time, the Lord will teach them sa maraming mga bagay. Lalo na sa mga kabataan. Pag kayo nag-asawa, kayo nagkaanak, kayo ay nagtrabaho, nagkaroon kayo ng iba't ibang mga karanasan, mararamdaman nyo yung pangangailangan sa biyaya ng Diyos. Makikita nyo yung kamangmangan ng hindi magiging malapit sa Panginoon kapag ikaw ay tumatanda. So number 2, kanina, ang number 1 na lesson is a great comfort for many struggling believers, ang paragraph 3, because true faith can be weak. Now, there is also a balancing point. There is a great warning for many professing believers. Sabi ng paragraph 3, habang ang pananampalataya pwedeng maging weak pero totoo, pwede na maging temporary believers ang tao. Pwedeng yung member, temporary lang ang pagiging faith, ang pagkakaroon niya ng faith. If there were cases of little and weak faith, yet genuine faith in Scripture, there were numerous examples also of what the confession termed as temporary faith. Number 1 example, parable of the four soils. Anong mapapansin nyo doon sa parable of the four soils? May dalawa doon na may clearly, yung 2 soils, merong temporary faith. Yung first soil, obvious na obvious. Wala ngang temporary faith. No faith at all yon. Pero yung second and third, yung nasa thorny ground at yung rocky soil, makikita natin dito, may pananampalataya sila, pero nung sabi ng Biblia, nung umusbong, nagkaroon ng mainit na panahon, tapos nagkaroon ng discomfort or yung sa thorny ground ay nagkaroon ng mga yung thorns, biglang tumigil, nawala yung pag-usbong ng seed, biglang natigil at natapos yung pananampalataya. May magandang exposition si Kitch dito na kinote ni Jim Renihan. Sabi ni Renihan in his exposition of this parable, Benjamin Kitch explains the elements of temporary faith.
He says that it is not the faith of the operation of God. By this, he means that it differs completely from faith divinely bestowed. It is a general faith, one that rests in generic truths such as the love of God to all and a profession of the truth of Scripture. But it does not consist of a special and particular application of the object of justifying faith, Jesus Christ in the promises. As he points out, the devils believe in the Scriptures as well as in God. Temporary faith is seated only in the understanding, not the will. This means that it assents to truth but does not consent to truth. It is a notional faith that professes acceptance of the things of God but does not trust or rest in the Lord. It does not give evidence of true repentance and does not lead to a transformation into the image of Christ. And how true? Kaya delikado yun, no? Yung sabi niya, may roots na yung isa, pero dahil rocky, hindi lumalim yung roots, kaya nung dumating yung sunlight, hindi nag-penetrate masyado yung roots, na-pluck up. So, pwede palang mangyari sa isang nagpo-profess siyang pananampalataya, pero dahil hindi siya lumalim, at dumating yung problema daw, naging mainit yung panahon, bigla na siyang bumigay. Sabi ng parable of the four soils, hindi tunay na mananampalataya yun dahil di nagbunga. Ikalawa, sabi niya, doon sa thorny ground, dahil merong thorn, biglang na-choke. At binanggit ni Jesus doon, may 2 uri na nag-choke doon sa plant. Ano yon? Una is the anxiety sa mundong ito at saka yung deceitfulness of riches. So in other words, yung present na alalahanin. Pag ikaw ay na-overcome ng worry, ng anxiety, ng mundong ito, yung pangangailangan mo na mas higit pang mahalaga to kaysa sa araw ng Panginoon o sa spiritual na bagay. At ikalawa, yung kayamanan, deceitfulness ng riches, yun daw yung pwedeng mag-choke sa pananampalataya. Alam nyo, sabi ko kanina doon sa prayer meeting, nung nag-start ang ministry dito sa SABC, Trinity Bible Baptist Mission pa siya noon, noong 2001, 2002 ako na-convert, pumasok. Ang dami ko nang nakita since 2002 hanggang 2024, 22 years, people came and, people come and go dito. Marami, yung mga nakabarong pa noon, marami kong nakita, naka-necktie pa kami noon, kasama mo dito, pero napaka-active nila, pero hindi na nagpatuloy. And ito yung wisdom ng confession na applicable sa ganong case. Kung titingnan mo sila ngayon, hindi mo man maisip sa kanila that there was a point in time sa buhay nila na 1 or 2 years, members sila ng isang Baptist church at nagbabasa sila ng Biblia. At tinatawag pa yung iba sa kanila ng mga pastor. Almost walang anumang bakas na sila ay nakarinig at nagsamba sa isang iglesia. Bakit? Yung faith nila meron but it was temporary. Hindi pala tunay. Letter B, yung mga pananampalataya daw na ang kanilang patotoo, miraculous faith, alam natin ito, ito yung mga sumampalataya dahil may libreng almusal, yung mga may pangangailangan, yung mga binigyan ng ganito, tapos may milagro na nangyari. Naalala ko nung bago akong mananampalataya dito sa ministry 2002 yon, may isa doon na nagsabi sa akin, sabi niya, alam mo Brad, totoo talaga siya. Totoo talaga siya kasi ilang beses nagkaroon kami ng bigas. Ilang beses nagkaroon kami ng ulam. Syempre, nung panahon na yun, hangang-hanga ako. Pero later on, they fell away. At sabi ko, kasama sila sa mga tao na pag tiningnan mo ngayon, wala kang idea na sila ay, once in their life, sila ay mga Baptist na nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. And that is the reality. Yung pananampalataya based doon sa mga supernatural, hindi doon sa, according sa Hebrews 11:1, yung confidence sa mga bagay na nakasaad sa salita ng Diyos. Di ba, sa Matthew 7:21 to 23, nagpo-prophesy pa
Sabi doon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of iniquity. Or lawlessness. Ano sinasabi dyan? Nakapag-cast out sila ng demons. Ibig sabihin, they were very sincere na demons ang kanilang mga pinalayas. They were very sure sa kanilang sarili that they have declared mighty works para in the name of God. At sila ay nakapag-prophesy. Yet, ang sabi ng Panginoon, you were never true sa pananampalataya. Alam niyo kung imbes na miraculous faith, dapat establish natin fruit of the Spirit, yung more sure evidence ng genuine faith over this present claims of miraculous gift of the Spirit. So listen to this. A sure sign of spurious faith is its temporariness. Kaya nga, isa rin itong lesson sa atin bilang iglesia. No? Nung Sabado, nagka-witness kami nung ordination, yung pagpapatong ng kamay. And I was reminded ng section siguro na hindi masyadong aware ang maraming mga members na pang-pastor usually ang mga passage na yon. Yung 1 Timothy 5:22 na sinasabihan ng mga pastor na wag kang basta-basta magpatong ng kamay kung kani-kanino sapagkat may mga iba ang kanilang kasalanan later on pa lang na ibubulgar. In other words, hindi ang katotohanan sa ministeryo ay kailangan ng panahon para masubukan ang tunay na mananampalataya. Dahil ang isang elemento ng spurious faith ay yung pagiging temporary. Kaya therefore, yung mga bago o kaya naman sa pananampalataya, bago ka sa iglesia, bago ka sa pananampalataya, siyempre nabibless tayo sa kasigasigan nila, pero tandaan natin, ang tunay na pagsubok, hindi yung bago sila ngayon, kundi yung sila ay magpapatuloy sa mga through the tests of time at challenges na kakaharapin nila. So applicable yan sa mga bagong members na baka magmadali tayo na ilagay natin sila sa mga posisyon sa iglesia o kaya naman na pagkatiwalaan ng maraming mga ministeryo, kailangan masusubukan yung pananampalataya. May magandang application dito sa atin na tingin ko balanse. Number 1, kung ganito pala ang katotohanan na may temporary faith, meron ding palang genuine faith pero weak. Number 1, we should aim for the example of Christ in dealing with our brethren in their faith. Kung paano si Kristo nag-deal with sa mga kapatid na may pananampalataya. Di ba, nasa age tayo, there are so many false dichotomies being paraded. We must ground ourselves in the sure teachings of Scripture when it comes to dealing with our brethren, especially those who are weak and immature in faith. Anong gusto kong i-point out dito? Kapatid, kung may nakikita kang kapatid na nangihina o isang kapatid na may immaturity, isang kapatid na little ang faith, si Kristo inaplayan niya ng tamang pagdi-deal with. Hindi po pwedeng straight jacket ka lang, na atake ka lang doon sa kapatid. Kailangan meron, katulad ni Kristo, no? Yung pinaghalong katotohanan at care or gentleness. Dapat ganito yung gawin pala natin sa ating mga kapatid. Pakiramdaman natin, pag-pray natin sila, kung paano natin sila i-deal with. And it takes both love for the truth and for the brother weak in his faith to treat him with gentle care and loving reproof. Minsan, di ba, parang, tama naman kasi ako eh. Hindi sapat yun kasi hindi yun ang tinuturo ng Scripture. We do not want simply to tell the truth unlovingly to our brethren. That is, of course, brutality. But we must also reject dealing with others with love, pero punong-puno ng kasinungalingan. Walang katotohanan, hypocrisy yun. Back up yan ng Scriptures sa 1 Thessalonians 4:15, Ephesians 4:15. Sabi sa Ephesians, binanggit na natin to kanina, may iba't ibang paraan paano mag-deal with sa iba't ibang mga kapatid.
Sabi ng Ephesians 4:15, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him, who is the head, into Christ. Kaya pag nag-excommunicate na tayo, doon, i-reject natin, isa-shun natin yung kapatid. Pero kung kapatid, if-fellowship natin. O kaya naman, may paraan na paano natin sila kakausapin. May mga tao, kapatid, na hindi naman mga rebelde. Huwag natin sila ituring na mga rebelde. May mga kapatid na nangangailangan encouragement, hindi reproof. May mga ganun lang. Lalo na sa ating ministeryo. Sana, pinapakita ko dito, kailangan hindi lang ng katotohanan, kailangan ng wisdom. Kaya humingi tayo ng wisdom sa Diyos, lalo na sa mga nagmiministeryo, sa mga kaluluwa na katulad ko. Number 2, papaano, Pastor, kung may weak faith at immature at little faith? Ito naman, natutunan ko sa CBTS. We must not let the weak and little and immature faith hold hostage the growth of the church and other maturing members. Hindi porke weak faith yan, immature faith siya, little lang faith niya, ang gagawin na natin, ikikater na natin ang lahat ng ministry sa iglesia o yung ating pagkilos para maserbisyuhan yung taong may maliit na pananampalataya. Mangyayari nun, di makakasulong na maayos ang iglesia. For example, there are many churches na alam ko, pina-fashion nila yung pulpit ministry nila primarily to cater to the new and immature. Sino yung mga to? Yung mga churches, puro ang preaching nila, evangelistic, di ba? Ay, maraming bisita. Ilang beses ko ito napansin. Ang mangyayari dito, ang result dito, yung mga messages na puro evangelistic lang, and I don't say na hindi tayo mag-preach evangelistically. We should not preach only evangelistic sermons, but we should always preach evangelistically. Lahat ng passage sa Scripture, we can always connect them to Christ and to the gospel, therefore evangelistically. But I have seen mga churches, puro evangelistic ang preaching, walang deepening exposition. Ang lagi is yung mga bago. Paano yung mga dati? Yung mga gusto na hindi na nasasapatan sa gatas lang, kailangan nila ng karne. Kapag ginawa mo puro evangelistic, the result is a church that may stall the growth of mature and maturing members. May mga pumunta na sa akin at nagtanong, Pastor, sa aming church, puro evangelistic dahil nga soul winning at puro ganon. Kaya yung pastor, hindi nagpipreach ng exposition. At minsan natatanong din ako ng ganito, Pastor, yung sermon nyo nasa kalagitnaan ka ng series. Siyempre may bagong bisita. At sasabihin, hindi ko gaanong nag-gets, ganito, naka-lectio continue kasi ang church, no? Anong dapat nating isagot? And sabi ni Waldron, hindi dapat ma-hold hostage yung church sa kanyang journey. Kung ang church nasa 30 years, 40 years na, natural, it's about time sa church na pinag-aaralan niya yung mga doktrina na medyo mas malalim. At hindi porke may mga bagong members, dapat puro ABCs of Christian growth ang ating Sunday school lesson. So, ito yung aking point na palagay ko applicable. The church, led by its pastor or pastors, should go on its journey while letting its new and immature members catch up through the regular immersion in the covenant community. So kung mga bago po kayo, magtiis tayo, pero immerse nyo yung sarili ninyo sa covenant community, and then you will learn how to adapt yung katuruan ng Scripture. For sure, hindi natin sinasabi dito na intellectual ang approach ng pulpit, o kaya naman hindi naintindihan ng bata. Napapansin nyo yung mga sermons namin, we even address sa mga bata. Pero, hindi porke may mga bago, hindi tayo mag-aaral ng malalim na doktrina sa ating iglesia. Kasi we want na respetuhin yung direksyon ng iglesia. Kaya sa mga kapwa preachers ko dito, ang sagot sa atin hindi yung laging wag tayong magturo ng malalim. Hindi, ipaliwanag natin ito sa mababaw at nauunawaan na paraan. So there will come a time we will talk about things sa Sunday school at sa ministry natin na nagre-require ng isang mature na mind. And that is okay. At dapat suportahan natin ang mga bagay na yon kasi yun yung journey. Kung ikaw naman, di ba,
uh, kung ikaw nga, personal, dalaga ka na, teenager ka na, o kaya 20s ka na, pero ang gustong ipakain pa rin sa'yo, Cerelac, siyempre, medyo magre-reklamo ka. Kailangan din, natututo kang kumakain ka na ngayon ng steak at ganon. Yun yung ginagawa dapat natin sa mga iglesia natin. That is the reason why we study yung 1689, so that we continue to grow at yung mga bago or yung mga weak at yung mga little ng faith, sa kanilang immersion, sila ay lalago. So, I hope na naging magandang reminder ito sa atin paano tayo nagsasama-sama sa loob ng iglesia na may strong ang faith, may weak ang faith, pero lahat tayo nasa iisang ebanghelyo ng Panginoon. Any questions sa mga members namin dito o kaya sa mga nasa online? Sabi ni transform and reforming follower of Christ. The parable of the four soils must be a reminder. Ikaw na ba yan? Ikaw na lang bro, ang mag... Ayan po, sabi po ni Transform and Reforming Follower of Christ, the parable of the four souls must be a reminder of evaluation to our human heart. We may profess that we are Christians, but God knows the weight of our hearts. Ang sabi niya din po, true Christianity is based on the promises of God in Christ Jesus our Lord in the gospel. Yeah, I fully agree kay transform and reform following of Christ. So, sino man yung admin dyan, sana i-message mo ako para mas makilala kita personally. Si Ate Manette Lasiste, member yan ng Emmanuel Reformed Baptist Church ng Cebu. Meron siya dyan. Sabi niya, it is the tenacity of the Father that keeps her safe. Amen po. He's quoting si Mark Sarver. Akala ko dito may church ang ating kapatid. Akala ko Litcha Bible Church. Grateful for the opportunity to tune in to the online message. Thank you for making it accessible to us. May question yata, bro? May question po si Nixon. Pastor, so possible po ba talaga na during Sunday school is ihiwalay yung mga weak in faith or elementary in faith sa mga mas matagal na sa pananampalataya? Thanks po. Actually po yung mismong lesson ko, yun po yung mismong iniiwasan. Hindi, okay lang na ipagsama at mag-aral ng mas malalim at trabaho ng pastor. Kaya nga kailangan may mga pastor o tagapagturo tayo na alam ituro ang Biblia para mas mapapababaw nila o mapapasimple nila yung pagtuturo. Hindi ko kailangan during normal circumstances na inihiwalay ang mga weak, napaka-discriminating naman. Yung mga weak ang faith, doon muna kayo. Palagay ko, hindi na babalik ang mga yon pag ganon. Pero pwede, yung mga bago, minsan may membership class. Pero yun nga sinasabi ko, under normal circumstances, everyone should be taught doon sa pulpit. Pero kung pansamantala, usually kasi yung mga membership class, hanggang mahaba na yung 10-part series. Usually yung kaibigan ko ang Presbyterian, si Pastor James Briner Chu, 4 lang yung kanilang lesson for membership class at sinabi niya, papasok na lang sila, mag-i-immerse na lang sila sa church nila. Ganun na yun, member na sila sa iglesia nila kasi
yun naman yung church life yung makapasok ka, ma-immerse ka sa membership. So I respect him for that. A question po from Daniel Pilarta. Hi, Pastor. How do the Reformed Confessional Church affirm the true profession of Christian faith? I think the term is confirm po. How does a Reformed Confessional Church confirm the true profession of faith ng isang member siguro? I don't know if I get yung question ni Brother Daniel Pilarta correctly, pero kung ang ibig niya sabihin yung mga Reformed churches na PDOBAP, paano sila, very helpful yung word mo bro, confirm, no? Yun, yung confirmation, may ginawa sila na we believe as Baptists na parang ano siya, unbiblical na isang ginawa nila na unbiblical na activity sa church nila kasi wala yung, we believe as Baptists, wala yung baptism ng mga infants. Paano ano yung magiging parang panahon madidistinguish na sila ay nag-affirm na sa faith. So gumawa sila ng kumpil o yung confirmation, which is may isang Princeton guy na inamin niya na yun ay wala sa Bible pero para masolusyonan yung problema na na-create ng PDOBAP position na yun. Or sa kanila, syempre, hindi naman problema. Pero that is how they do it, kino-confirm. Na itong taong ito, nagsumampalataya siya. I think, Pastor, siguro to follow up on that lang, parang ang intention siguro ng question is to ask, paano ba natin na validate talaga na totoo yung faith ng, halimbawa, applicant? Paano natin siya natetest or napaprove yung faith? Very helpful, bro. Sa atin as a church ng mga Reformed Baptists, because we believe sa credible profession of faith, that gives us the argument or the reason na kailangan naming interviewin yung tao at kaya niyang ipaliwanag ang faith niya at kung ano yung pinapasok niya. We are not looking for some theological answers with using theological language, but simply kaya niya na ipaliwanag kung paano niya masasabi na siya ay ligtas. So nag-undergo po ng interview sa aming church kasi nga we believe in the credible profession of faith. Okay po. Kay Brother Mon Mendoza, can an unchurched person that claims to trust and believe in Jesus as his Savior or as his Lord can be considered as little or weak faith? Yeah, I think applicable yung number 2. Kung for a time, pwede nating isipin, lalo na kung kilala mo yung tao na offended siguro siya or di pa niya naintindihan yung importance ng local church, for a time, pwede nating sabihin weak ang faith niya. Pero kung matagal na panahon at yung hindi niya pagiging member sa church, ang reason niya is talagang nagre-resist siya at sinasabi niya, naintindihan ko to pero nire-reject ko yung teaching na important ang local church, hindi nagre-refuse siya maging member. Yun ay indication na baka hindi niya naintindihan yung pananampalataya. Because historical theology tells us na sila Cyprian at sila R.C. Sproul, di ba sinabi nila, you cannot have God as the Father without the church as a mother. In other words, ang tunay na ligtas, meron siyang mother na magdo-nourish sa kanya, and that is the local church. So yes, for a time, pwedeng little faith or weak faith, pero kung later on, palaging ganon, I would doubt the genuineness of his faith. Si R.K. Fajardo po, ang question niya, how can we reach those inactive church members because of their vocation? Diyan napakahalaga ng isang pastor na magdi-deal with kasi you cannot have a straitjacket approach sa mga nagtatrabaho. Kasi may mga iba na nagtatrabaho, hindi naman nila talaga gustong mapalayo sa iglesia, but because, yung kanilang family, they have to be faithful providers. May mga iba naman na nagtatrabaho ng walang pakundangan, di nila kinoconsider, di mahalaga yung Sunday, day off nila o hindi, basta sa kanila makapagtrabaho sila. Dito papasok yung pagkakilala at sensitivity ng pastor. As I personally do it, wala akong fluid ang approach ko dito.
may mga members na pinapakita ko na intindihan ko sila, hindi ko kagad sila parang sinasabihan masyado. Pero may mga members na naranasan ko na I told the member na dapat mag-resign ka na dyan kasi nakikita ko na papabayaan mo na for for a longer period of time, napabayaan mo na yung spiritual life mo. But I think it's about time na mag-transfer ka ng ibang trabaho. So, there are times also na nagpaalam na member sa akin na family man, mag-a-abroad, iwan niya yung family niya. I have to be honest sa kanya, sasabihin ko, ang theology ko, hindi mo dapat iwanan ang family mo, lalo na kung lalaki ka, tatay ka, ng matagal na panahon, mawawalang leader. Pero, naintindihan ko yung sinasabi mo na dahil sa kahirapan, pagsubok, walang magandang oportunidad dito, naintindihan kita bilang kaibigan mo. Pero ito yung katotohanan, ito yung sinasabi ko na mapapahamak ang kaluluwa mo. At sana gumawa ka ng desisyon na uunahin yung spiritual. Kasi I don't think na kaya kong pigilan yung tao na yun kung nag-decide siya. Kasi desisyon niya yun bilang ano. So, yung kailangan dito na sensitivity ng isang pastor to address those people na nagtatrabaho at hindi nakakapag-attend. Thank you, Papas. Question lang po from here, siguro, related po dun sa reminder nyo na dapat hindi tayo ma-hostage, held hostage ng mga weak in faith. And you mentioned din po na it would be good kung meron tayong membership class for those na bago. And I think maganda din practice dito sa churches yung nagkaka-home Bible studies tayo na nag-reach out sa mga new members natin where they can study and mas maturuan pa. Pero what would be your advice sa mga members na medyo nag-grow na in faith talaga, tsaka nag-mature na dito, how can we minister sa mga tao na yun na bago pa lang or weak pa in faith? Sa mga matagal na nag-grow na. Okay, it's a good question. And I think ang laging principle dyan, especially sa mga kaibigan kong pastor, parang cardinal truth dyan is we should not dampen yung desire na mag-aral ng salita ng Diyos. That's it. So, but having said that, na hindi dapat i-dampen, we should encourage yung mga ganong pag-aaral. Kung may kailangan ng reminders, kung kailangan ng tulong ng pastor to make the church a good environment for studying theology, ayan, yung mga ganyang conversations at may ganong spirit of encouragement. So, iba-iba ang mga situation ng mga churches sa ganyan, kung ano ang available sa providence ng Diyos sa kanila. Some are may mga iba na they continue on having some fellowship or some even biblical courses sa mga seminaries. Na yung mga ganong mga pangyayari. Basta ang pinaka-principle is we should not dampen yung ganong bagay. Also, mayroon din na gentle reminder that those people in the church na may konting advancement sa ganyan, may malaking responsibility din sila that they should help sa growth ng iglesia, that they will not be perceived as people na they want ng ganito yung theology or not, but they should always yung help others na doon sa, kasi ito yung natutunan ko, maganda na ang church may buo siyang pag-aaral na tayong lahat. Kaya doon sa sabi na kausap kong pastor, yung mga Bible studies, they even have a purpose. Pag na-serve na yung purpose ng isang Bible study, for example, pang beginners, it doesn't have to continue for long. Pwede kasing mag-iba. Let's say, have a Bible study naman sa different na lugar. Ito yung different na tao at ang topic na natin about sa mga issues na mas malalalim para mas yung iglesia, hindi yung nagkakaroon lang ng isang portion na sila lang yung lumalago at gano'n. So, there should always that open communication. Kaya yun yung tinry natin gawin sa ating iglesia. We try na mapagkwentuhan natin ang mga bagay na ito in the spirit of gentleness and openness. So, yeah. May question po si Arnel Pahe. Pastor Ramen, how important church membership is for you? What would you advise sa isang nag-uumpisa sa pag-aaral sa church membership? Additionally, please
I think please pray for us here in KSA as we are studying church membership for God's glory. God bless you and your ministry as well. We will pray for you, Brother Arnel Pahe. Very important para sa amin ang church membership kasi bilang Baptist, we believe in the voluntary society ng isang iglesia. Hindi pinapanganak ang iglesia, hindi pinanganak dahil anak ka ng Kristiyano, member ka na. Kailangan sumapi ka sa church ng voluntary. So, kapag yun, kailangan ng conscious church membership. Hindi ka pwede maging part ng community dito nang hindi ka conscious. So that is why, of all people, ang mga Baptist dapat ang mas may robust na pananaw sa church membership. And kung ikaw ay Baptist, Brother Arnel Pahe, at Reform, isa ito sa lagi na pag-aaralan mo talaga. At kung mag-uumpisa ka, pag-aralan mo muna yung ano yung nature ng church, ano yung gospel, sino yung dapat na maging member ng church, yung nature ng church, at yung confession ng pananampalataya. So, siguro hanggang doon na lang, lumalalim na yung gabi. So, thank you so much sa inyo po, sa mga nagtanong. Salamat din sa mga kapatid namin dito na nagbasa. Let us close in prayer. Father, we thank you sa aming napag-aralan, allowing us to be comforted by the truth ng Scripture. Na-allow niya na magkaroon na may weak faith, pero hindi ibig sabihin spurious ang faith. Maging sensitive nawa kami, makapag-minister kami sa mga kapatid namin nanghihina, pero tunay na mananampalataya. Alisin mo ang Pharisaic attitude at spirit sa amin, mula sa pastor hanggang sa pinakabata sa iglesia. On the other hand, huwag mong hayaan din na i-cater na lang namin ang mga weak faith, kundi hayaan namin ang iglesia na mag-grow at hindi kami ma-hold hostage sa mga kagustuhan namin na madagdagan kami at ma-cater ang mga bago sa pananampalataya. Tulungan mo kami na ma-maintain namin yung unity namin sa iglesia while catering to the weak and to the strong, to the immature and to the mature, so that mas makita namin pareho ang glory ni Christ sa bawat ministry namin and as we do church life. Thank you so much, Lord. We ask this in Jesus' name. Amen.